Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ano nga ba yung kaya natin ibalik sa Panginoon? Remember, we are the steward. Tayong katiwala ng Diyos. Subalit, paano nga ba natin ginagamit ang bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Kaya nga una, sabi dito, we are entrusted to care for something, for anything. Kaya nga minsan, dala ng overpower ng tao, dala ng kasakiman ng tao, yung mga imposible na sana ginagawang posible. Kaya nga ang tendency, hindi ang Diyos ang nagsasuffer, kundi ang tao. Bakit? Pinakailaman natin ang gawa ng Diyos. Marami ang nagpapasasa sa yaman, kumita ng limpak-limpak na salapi. Pero tignan mo pag dumating ang Panginoon sa hindi mo inaasahan. What is the reason? Sino bang nagsasuffer? Ang Diyos? Hindi. Tayo ang nagsasuffer. Kaya nga mga kapatid, huwag nating hayaan ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, gagamitin natin sa maling pamamaraan. Tayo yung mga musmos, tayo yung pinagkalooban ng Diyos na simpleng tao. May kakanyahang magsalita laban sa katotohanan, pero nagtatago tayo. Kaya ang tendency na minsan yung kalooban, yung opinion natin na sana ibino-brought out natin, hindi natin nasasabi. Kahit nakikita naman natin ito yung tama, pag nagsalita ka, hindi ka pakikinggan. Dahil ang tingin sa atin, ang tingin sa inyo, mababang nila lang. Kaya nga yung pinagkatiwalaan ng 1,000, sabi niya, Panginoon, itinago ko na lamang. Kasi hindi ko ginamit eh. Magsabi ako ng totoo, baka hindi ako paniwala. Pangalagaan ko ang inyong kalikas, baka hindi maniwala sa akin. Tayo yun, yung tumanggap lamang na 1,000. Tumanggap ng kakatiting, pero dala ng takot na ayaw, baka hindi tayo mapakinggan. Itinago natin. Na supposed to be tayo yung ginagamit ng instrumento to brought out the truth. Pero hindi eh. Tayo mismo nagkukugni. Tayo mismo ang nagtatago sa sarili natin katakutan o sa sarili nating katotohanan. Kaya nga my dear friends, huwag kang magimbal kung may mangyari sa mundo. Huwag kang magtatanong, dati hindi naman nabaha ng ganito. Muli nang dumadating ang Panginoon. Nais makita ng Diyos sa atin, may pag-asa pang magbago. Huwag mong hayaan na dumating ang panahon sa aking muling pagbabalik, ay limutin kong ikaw ay aking pinagkatiwalaan. Kaya nga sa buhay natin, God created everything perfectly. Pero dahil sa kalabisan ng tao, gustong tumubo ng mas hihigit pa sa ibinigay ng Diyos. Kahit mali, gagawin yan. Pero ang result, sino? Ang taong pinagkalooban ng mababa posisyon. Sino ang nagsuffer? Ang taong tumanggap ng mababa sa Diyos. Na deep inside na sana siya ang salita, siya ang boses, siya ang bibig ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, lagi natin tignan ang ating sarili. Nagiging tapat kaya akong katiwala sa Diyos? Lahat ng bagay na meron ka at the end of your life ay magwalalaho na parang bulan. Sabi nga, you cannot bring it into heaven. Dahil sa ilalim ng lupa, katawang lupa mo lamang ang ilalagay mo. Ang yaman na meron ka, tandaan mo, baka mamaya yan pa ang maging mitya, maging ugat ng hidwaan ng pamilya na iniwanan mo sa lupa. Kaya nga nais ng Diyos sa atin, kung anumang bagay, maliit man yan, gamitin mo ng tama. Huwag ka maghangad ng masihigit pa sa ibinigay sa iyo ng Diyos. Dahil
kapag hinanap mo ang mas hihigit pa sa ibinigay sa iyo ng Diyos, wala iyon patutunguhan. Dahil ang inisip mo, hindi ang Diyos, kundi ang inisip mo ay ang iyong sariling kapakanan. Amen.